Good morning mga ka-junkers. Papunta tayo ng junk shop. Ang araw ngayon ay March 26, Tuesday mga ka-junkers. So ito, papunta tayo sa junk shop. Binati pa tayo ng kapitbahay natin. So yun, papunta tayo ng traffic mga ka-junkers. Traffic. So yun, tara, let's go. Babalat tayo ng PET mga ka-junkers. So tara, let's go. So ngayong araw mga judge, babalat tayo ng PET para sa mga susunod na araw, pagkasamahan na araw makapag-deliver tayo ng PET. Titignan natin kung makapuno tayo ng isang truck, no? So ayan, kukuha ko ng jumbo para paglalagyan ng PET marumi, tsaka nung PET malinis pala. Tapos kukuha rin ako ng jumbo para doon sa mga kulay green, no? So ayan, let's go. So, good morning mga ka-junkers. Ibang araw na to. Araw ngayon ay March 27. O kaninang alas 6 bumiyaya ako mga ka-junkers ng Joyride. Ito, naka-uniforme pa ako. So tumawag yung misis ko. Ang oras na 7:58 no? So tumawag yung misis ko. Nasa biyahe ako. May pasahero ko kanina. May hakot daw ako. So nakatatlong biyahe pa lang ako mga ka-junkers no? So hakutan muna natin yun dahil utos ni madam. Sabi ko rin kayo mamaya. At asan yung yero po? Ha? Yero? Wala na. Hindi mo na yun nalabos namin ito lang pambakal. Ito maraming bakal din sa ilalim. Mga bakal yan. Yero lang yan ko. Sige po, kunin ko po yung truck. Kunin ko na lang sir yung truck. Magkano ba ang kilo nito boss? Yung ano? Yung electric pan. Sa Tapalodo, 10. 10 kilo? Yung tanso? Yung bronze? Asan? Yung ganito ba? Tatanggalin pa. Tatanggalin niya pa? 350. 350? Ang kilo? Yan, pwede yung ipunin nyo. Ang dami niya, no? Ipunin niya yun. Sige sir, kunin ko na lang po yung sasakyan. So, dito tayo mga dyan sa kakutan natin, no? So, ito mga nakikita niya, mga bulok na yan, galvanized, mga siparling yan. So, mahaba, papabalok to lang kay makmak. Pinauna ko na yung karton kasi yung kamado dun sa truck, may laman yung truck eh. So, ayun. Hindi ko na ito mamaya. So ito mga ka-junkers, hinahakot na natin. So ito yung mga siparling, no? Ayan, siparling. So mga ka-junkers, pagbilihan ko yan dito sa hakot ko. Kahit sa junk shop ko noon, kinukuha ko lang yan sa yero, presyong yero. No? So kayo mga bago nag-junk shop, kunin yan sa
presyong yero pag naghahakot kayo. Yung mga marurunong, yan talaga malalaman nila ng tapalodo yan. Pero sa mga kayo naghahakot kayo, sa yero nyo lang kukunin yan. Yan, kuha ko yan kahit sa mga construction, yero ko lang kinukuha yan mga kajankers. Alam naman nila yan eh. No? Pero yan, i-upgrade natin yan, ipapasa natin yan sa galvanize o tapalodo. So yan, update ko na lang kayo mamaya. So good morning mga ka-junkers. Dito tayo mga ka-junkers ngayon sa junk shop. Bumiyay kaninang madaling araw, alas 3. So nandito ako sa junk shop namin ngayon. So wala nang tao sa taas. Yung umuupa kay dito sa junk shop sa taas pinaalis na ni Mrs. para magamit na yung taas. So makalat dito. Makalat, naiiwanan nila. So baka kaninang madaling araw sila umalis. So yun, balikan rin natin yung camera, yung cellphone natin para makita ninyo. Ito na, no? So yung mga nakatira dyan, wala na sila makmak, malis na, kaya wala na rin akong makasamang painante, no? So ito yung mga ayusin ko lang dito. So maglilinis kami. So ito yung truck ko na hindi ko napag-aana. Ewan ko ba? So yun yung hakot namin huli. Sana mapanood nyo dito sa una ng video to mga dyan, kung nandito pa. Hindi ko alam no? So yun inakot namin nung nakarang araw bago magmahal na araw. So yun nakaraan pa yan. So ang araw ngayon ay April 2 na. So yun, titignan natin kung nandito si Ma'am David. Hanapin natin. Yun, ito pa yung mga yero na bili ko. Ma'am David. Ma'am David, kamusta? Umuwi ka ba? Dito lang kayo? Sige. Umuwi na yata sila. Kailan? Kagabi. Gabi pa? Oo. Ano sila kaya? Jeep? Tama rin yan. Pati si Alvin? Ayun, tahimik na yung junk shop. So ito may mga kalat. Mamaya ayusin ko yan. So sasamahan ko lang si papagawa ko pa yung motor mga ka-junkers So yun papagawa ko pa yung motor mga ka-junkers sa Honda. Pupunta ako ng Honda. So pero bago ako pumunta ng Honda, hatid ko muna yung ko sa Makati. Service, tapos susunduin ko yung anak ko sa school, yung bunso ko, tapos pupunta na tayo ng Honda. So ngayon, andito naman tayo ngayon sa junk shop. Just magpa-price update tayo ng presyo ng metals at tanso doon sa ating nirerektan dahil may mga pagbabago at April 2 ngayon. So share ko sa inyo kung magkano ang bilyan ng mga scrap metals ngayon doon sa ating nirerektan. So tara, let's go. At muli mga junkers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na 8:51 na ng umaga. Mga junkers, magandang umaga sa inyo sa mga impanig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Martes, April 2 na po mga junkers. So yung napanood yung simula ng video ito mga junkers, yung mga nakarang araw yan bago magmahal na araw. Yung nakapaghakot pa tayo mga junkers at nagbalat pa ako ng PET. So ngayon lang ulit tayo napagpatuloy dahil pinalagpas natin yung mahal na araw mga junkers. At siyempre naging busy din tayo. So yun, kaninang umaga nga mga ka-junkers, alas 3 sa madaling araw ay bumiyaya ako ng Joyride. So hindi ko lang pinakita sa inyo dahil isa lang ang gamit nating cellphone, yung ginagamit ko lang din sa apps ng Joyride mga ka-junkers. So ngayon lang dito ako sa junk shop mga ka-junkers at yun nga, para naman hindi masayang yung panonood dito sa ating video for today, magpa-price update tayo ng presyo ng metals at tanso doon sa ating nirerektahan dahil may pagbabago sa presyo ng tanso mga ka-junkers, no? At syempre i-check ko na din sa inyo yung presyo ng metals kung may bumaba man o hindi, at least mayroon kayong guide o meron kayong masusundan. So huwag na natin yung patagalin. Pero bago pala yan mga ka-junkers, magsa-shoutout muna tayo. So eto, shoutout sa ating ka-junkers na si Sir Eli Antonio. So itong kanyang shoutout boss Erwin Gaybot, Junk Shop, San Jose del Monte, Bulacan. So shoutout kay Sir Eli Antonio ng Bebot Junk Shop ng San Jose del Monte, Bulacan. So shoutout po sa inyo Sir Eli Antonio. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-junkers, no? So magpa-price update tayo ng presyo ng metals at tanso doon sa ating rektahan. So effective to April 1 kagahapon to. So wag na natin yung patagalin. Hawak ng ilalapis sa papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So ito mga dyan, magsisimula tayo sa presyo ng aluminum jealousy. Yung frame lang ng bintana, hindi kasama yung salamin.
presyo ng aluminum jealousy doon sa ating direktahan ay 101 pesos per kilo mga kadyans pa rin per kilo. So punta na tayo sa aluminum rim. Ito tinatawag na mags ng kotse. So ang presyo ng aluminum rim mags ng kotse ay 101 pesos na rin mga kadyans per kilo. At syempre kung merong ang mags ang kotse, meron din yung mga pang motor. So ang presyo ng rim, aluminum rim na pang motor ay presyo niyan mga kadyans doon sa ating direktahan 97 pesos per kilo. At yung aluminum hard o solid na tinatawag, ang presyo niyan doon sa ating rektahan ay 95 pesos per kilo. Siyempre kung may hard, meron ding tinatawag na light. Ang presyo ng aluminum light doon sa ating rektahan ay 90 pesos per kilo. At yung aluminum I-beam, ito yung mga ginagamit sa mga construction na malaki ang construction na pinagtutungtungan nila mga kadyans, no? So ang presyo ng aluminum I-beam doon sa ating rektahan ay 95 pesos per kilo. Ingat kayo sa pagbibili nito dahil nga ang ginagamit to sa mga private na construction. So tuloy-tuloy tayo sa pampito, ang aluminum spam. No? Yung nilagyan na ng sausage, yung pangmayaman na pagkain. Ang presyo ng aluminum spam doon sa ating rektahan ay 87 pesos per kilo. Siyempre kung mayroong aluminum spam, mayroong tinatawag na panta o incan o yung coke. So ang presyo ng incan doon sa ating direktahan ay 77 pesos per kilo. At punta lang tayo sa aluminum condenser. Yung aluminum condenser na to, ito yung makikita nyo sa mga evaporator ng mga kotse, yung mga aircon, no? So yun, presyo niyan doon sa ating direktahan ay ang condenser ay 83 pesos per kilo. So meron tinatawag na condenser tastas. Condenser tastas na to ay yung sinasabi kong yung aluminum, galing to sa mga split type at window type na aircon, yung merong copper tube sa loob, yung tinatawag na class C. No, ang pinabanggit ko dito yung aluminum niya, yung pinagtastasan niya. So ang presyo niyan doon sa ating rektahan ng condenser tastas ay 81 pesos per kilo. Ang mga presyo yung binabanggit ko, exporter po yan mga dyan, no? Pupunta na tayo sa aluminum caldero, kasama lang dito yung kawali. So ang presyo ng aluminum caldero doon sa ating rektahan ay 79 pesos per kilo. At syempre yung stainless, natanggap lang nila mga dyan doon ay stainless good. Hindi ko alam kung 301 ba yan o mga ganon. So basta stainless good, ginagrinder lang nila yan, tinitingnan nila doon sa bakas ng apoy mga kadyans. So stainless good doon sa ating rektahan ay 62 pesos per kilo. So mababa pa rin, no? So punta na tayo sa aluminum zinc. Ito yung magagaang, yung matitining. Ang presyo niyan doon sa ating rektahan ng aluminum zinc ay 91 pesos per kilo. So mataas to. So punta na tayo sa condenser bo. Ito yung sinasabi ko, makikita nyo sa mga condenser sa mga aircon type at window type. So yun, yung pinagbaklasan naman ng aluminum, ito naman yung mga copper tube nun. So tsaka yung motor nun, merong laman yan na pulasi na wire, no? So kung di nyo tatastasin, bumibili sila ng buo, yung pinaka-condenser nila, yung may laman na tanso sa loob. Ang presyo ng condenser na buo doon sa ating rektahan ay 223 pesos mga kadyans per kilo. So sana hindi kayo naguluhan. So punta na tayo sa radiator. So sa radiator na babanggitin ko, dalawang klase yung radiator mga kadyans, no? Isang radiator gawa sa aluminum, makikita nyo yun sa mga kotse. So yung radiator na sinasabi ko naman, yung gawa sa tanso at dilaw, yung makikita nyo naman sa mga jeep, mga truck, no? So ang presyo ng radiator na tanso, na gawa sa tanso at dilaw ay 270 pesos per kilo. So tumaas to. At syempre punta na tayo sa mga tanso. Umpisa na natin syempre sa tansong dilaw. Ang presyo ng tansong dilaw doon sa ating rektahan ay 312 na mga kadyans per kilo. So punta na tayo sa mataas na tanso. Ito yung mga wire. Ito ang mga class A, B at C. So punta na tayo sa, syempre magsisimula tayo sa pula class C. Presyo ng pula class C doon sa ating rektahan ay 440 na lang mga kadyans per kilo. So bubaba ang mga tanso. So syempre kung may pula class C, meron din pula class B. Ang presyo ng pula class B doon sa ating rektahan ay 465 na lang mga kadyans per kilo. So punta na tayo sa pula class A, ang pinakamataas na tanso o wire. So ang presyo ng pula class A doon sa ating rektahan ay 480 na lang mga kadyans. So nung nakarang nakarang araw ay 485, 84 pa to. So bumaba siya ng 4, 480 na lang po ang pula class A. So yun mga kadyans, yung nabanggit kong presyo, gawin nyo lang yung guide, ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirerektahan dahil iba-iba rin po kami ng pinagdadalan at iba-iba rin po sila ng pamimili, no? Diskarte nila po yun mga exporter. So, pero hindi lang po nagkakalayo po yung mga yan mga kadyans. So, at depende rin po sa kanila sa pamimili kasi yung iba mga masisela na rin, no? So yun mga kadyans, no? Sana nagustuhan nyo ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. Kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. So muli, ako po ang inyong kadyans na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye bye mga kadyans. Peace out. Yo!